syempre, hi guys! Good morning! Good morning! Hello! Martes ngayon, ano? Happy Tuesday! Ikalawang araw ng pagpapatupad ng Highway Patrol Group. Sa EDSA. And of course, today is the birthday of Blessed Virgin Mary. So happy birthday, Mama Yes, September Mary. 8. Happy For all those birthday. mga kapatid Marian, nating Catholic devotees, that's and right. Marian devotees. Oras po tayong magkakaroon po ng mga importanteng diskusyon at pag-imahin ng mga napapanong issue na dapat po nating malaman. 7 to 8, dito po sa Good Morning niya. That's right. Good morning, Pilipinas! At good morning sa mga boss natin dyan. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Siyempre, pag-uusapan din natin issues sa siguradong kapupulutan ninyo ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good morning, boss! Good morning! Morning! Siyempre, marami tayong mga pag-uusapan ngayong umaga at importante rin pong pag-uusapan natin tulad nga ng nasabi ni Aljo, ang mga napapanong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka Moment. Good news tayo dahil isa pong non-stock non-profit corporation. Ito pong Galing Pook Award na ibinigay po ng foundation ito sa 10 mga local government units dahil sa napakagandang binigay nila sa kanilang mga constituents. Babang ilan sa mga ito, the foundation acknowledged the outstanding contributions ng Siayan, Zamboanga del Norte, Taytay Rizal, Barangay Amabaw, Hinundayan, Southern Leyte, Albay, Barangay Graceville, San Jose del Monte City, Bulacan, Ilocos Norte, Nara, Palawan, South Cotabato, and Valenzuela City. Yun po ng pagbibigay ng mga trabaho, iba't ibang uri ng mga magagandang programa sa kanilang mga barangay. Halimbawa, Fish Sanctuary sa Barangay Ambao, sa Team Albay, Humanitarian Assistance Program, at marami pang iba. So maganda yun, this is actually to recognize their dedication, their hard work. So napakaganda kasi mas may inspire sila to do their best at talagang to really work hard. Sinabi nga ni Dr. Eddie Dorotan, Executive Director ng Galing Pook, ni-recognize sila yung outstanding local governments and citizens who demonstrate program reforms and innovation. Kasama na rin dyan ang pag-deliver ng public services with efficiency and constituents, kanina nga nasabi ni Aljo. At syempre, nagpa-proclaim rin sila guys ng honesty, integrity through practice instead of words. Syempre, mas nakikita dapat yung actions kesa yung nagsasabi sila na gagawin ko tong programang ito, ganito, ganyan. So makikita yung sa implementation. Okay, isang magandang halimbawa ng action na yan, yung mga nanguhuli ng mga ibon o yung mga endangered species na ibon sa Maynara, Palawan, yung mga bird poachers, ginawa na lang nilang sila yung nagbabantay at binabayaran na sila ngayon ng mga NGOs na yan. Isa pang project sa may Valenzuela City, yung Education 360, kung saan ini-involve yung mga parents sa pagtuturo din sa kanilang mga anak, hindi lang mga guro. At bukod pa dyan yung Minahang Bayanihan, small-scale mining, kung saan may participation yung local government unit, maging yung mga taga-barangay. Maganda to pang lugar. So magkakaroon ng chance yung mga tao dyan sa mga bawat lugar na yan to really participate and to join para mabuksan or maging aware sila sa lahat ng mga nangyayari sa bansa natin ngayon. Kaya congrats dun sa 10 LGUs na napabilang nga dito sa Galing Pook Award. And of course, gusto ko rin lang din i-congratulate yung Albay kasi isa sila dyan. Kanina si Governor Salcedo nakikita natin sa screen. And yung 9 pa na LGUs na nabigyan nga ng award. And sana maging inspirasyon pa to sa ibang probinsya, no? Para mapabilang din sila sa mga ganitong award. Napakaganda na may ganitong recognition. Sabi nga ni Dayan, para misalo pa nilang galingan yung kanilang mga projects sa kanilang mga probinsya, bayan. Ito po din sa Taytay Rizal, acknowledge din natin dahil nag-encourage sila ngayon ng small retailers and garment makers. Dahil si Mr. Boy Fajardo, doon na nakakonsentrate ang ating mga local mga talents, no? Na hindi na sila pumupunta pa sa ibang bansa, nagko-concentrate na lang sila, nag-encourage sila ng mga local manufacturers. Mas maganda yan.
to help also para iangat ang ekonomiya ng ating bansa. At syempre, ang Ilocos Norte rin, ipagmalaki natin, meron din sila, ini-involve nila yung youth community nila when it comes to harness the power of the youth in local development. So yung program na to, it provides assistance to students, out-of-school youth, and those who have just joined the workforce. So tumutulong sila dun sa mga estudyante who can't really afford school. Oo. Ako siguro gusto ko rin din i-recognize yung Team Albay, Humanitarian Assistance Program, a community-driven quick response disaster preparedness team. Kung maaalala last year, may nag-hit na isang napakalaking bagyo sa Albay. Namang nagawan agad ng aksyon Zero ng casualty. Albay. Zero casualty. At ina-expect nila na ito yung isa sa pinakamalaking bagyo na tatama sa Pilipinas. Pero yun nga, nakapag-evacuate agad yung mga ating kababayan dyan sa Albay. So again, congrats. Pwede ba public service? Sandali. Kasi medyo talagang napakalubak ngayon dyan sa Macapagal Avenue. Yung mga pumupunta po ng Cavite, 1, 2, 3 oras pong natatraffic dahil lubak-lubak yung bahagi po dyan sa harap mismo ng City of Dreams, no? Yung Sa may, casino riyan. yes. Marami pa namang turista dyan. Oo. Kaya nangyari kasi Soler. dyan, hindi ka agad maaksyonan ng DPWH dahil jurisdiction yan ng Land Reclamation Authority dahil overpriced nga yung Macapagal Avenue. Pero mas maganda kung panawagan na lang natin sa lahat ng mga mayors dyan. Mismong si Senadora Cynthia Villar, dahil nasasakupan ninyo yan, aksyonan po kaagad dahil napakabagal ang daloy ng traffic sa lugar na yan at yan ay nagko-contribute din ng traffic sa EDSA. Kawawa naman po ang ating mga constituents sa lugar na yan. Alright, so sana po ay ma-actionan po agad yan. Ngayong umaga, marami tayong mga pag-uusapang interesting topics at live discussions. Audrey? Kasama na dyan yung epekto nga ng El Nino dahil kahapon nakausap namin ni Aljo ang DOTC tungkol sa paghahanda, tungkol sa El Nino. Ngayon naman, kausap natin ng National Irrigation Center para naman pag-usapan kung ano yung inihahanda nilang mga programa para sa patubig sa mga magsasaka. Gayun rin mga jeepneys at iba pang mga public transport versus APP-based taxi and AUV. Gayun na rin yung invasion of privacy. Ito ay usapang legal o usapang batas. Usapan nila Aljo at ni Attorney mamaya yung ating guest yung tungkol sa invasion of privacy. Ito naman, mapapanood din natin ang ETC at Cooking Master Boss. Kaya mga boss, abangan nyo yan. At syempre, maaari nyo rin kami panood via live streaming ptv.ph. Maaari nyo like aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow aming Twitter account at GMorningBoss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good morning, boss!